Sound check. Well, isa pang pagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. And welcome po sa second service. This is Jesus Christ Baptist Church. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy niyang kahabagan at biyaya. At excited na ang ating mga kapatiran sa parating nating sports fellowship sa August 21 po yan. At mukhang nagpaplano na ng mga rigorous training ang ating mga kapatiran. Talagang makikipagbaka. Hindi, yung daw iba makikipagkalabaw daw. Well, salamat po sa Diyos. And before that, I hope we will be really praying and inviting sa next Sunday. Ang ating gawain is evangelistic. Pag-pray ho natin yan. At again, we understand how important the gospel is. At nawa ho yung ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, just try to invite them. Minsan talagang hindi pa lang natin nasubukan. And let's pray. We are reminded sa book of James, we have not because we ask not. Really particularly, Lord, siya yung bala ko imbitahin. Please, tulungan mo po ako. Buksan mo po ang pintuan, ma-invite ko sila sa gawain. Maybe try to invite 5 people, maybe 1 of 5, baka tumugon. Subukan natin yan. Dito tayo manananghalian sa Sunday, may ice cream tayo, fellowship tayo, nawa ito'y pagpalain ng Panginoon. Saktong-sakto, mukhang ready na ang ensemble. Mukhang pwede nang umawit ang ating ensemble this coming Lord's Day, next Sunday. So pagpalain nawa ng Panginoon po yan. So 20, 21, and then August 27 naman po, the next Sunday, we'll have our couples fellowship. So tutuloy natin yung ating paksa na nabitin last time sa napakahalagang paksa, ang communication. In anything mahalaga ang communication. Sa business, mahalaga ang communication. Sa kumpanya, mahalaga ang communication. Sa buhay Kristiyano, yes, mahalaga ang communication natin sa Panginoon. At ganoon din sa mag-asawa. There must be a open two-way communication sa mag-asawa. At nawa ho, ito ho ay gamitin ng Panginoon sa kakadevelop pa natin bilang mga mananampalataya. And also, pag-pray ho natin yung atin hong mga umupo na, ang mga young people, nagsimula na talaga sila ng formal planning about the November 27 Youth Conference. So marami tayong mga kabataan dito. You can mark out in your calendar yung November 30 na holiday, minove ng November 27, and that's a Monday. We'll have a youth conference. Last year nag-hold tayo dito. Kung tama ang alala ko, at least 4, 5 or 6 churches. More or less 100 na mga kabataan nandito sa church at nagkaroon ng one-day youth conference. May 3 pangangaral ng salita ng Diyos, may mga aktibidad, syempre may pagkain. So yung mga young people ho, kayo ay invited. You can mark that out in your calendar. November 27 po yan. Sa ngayon, ang tema is loving God. Loving God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Loving God. At napakahalaga ho niyan sa atin bilang mga mananampalataya. So that covers our announcements and reminders. Iba na lang kung meron akong nakakalimutan. Meron ba? Wala naman. Yun hong basketball fellowship ay matutuloy pa rin. Pero yung venue ay may iba. So yun iba, alam ko, nag-schedule na ng mga practices ho nila. Nawa ho ito ay maging makatulong sa parating na sports fellowship sa August 21. That covers our announcements. Tayo ho ngayon ay dumako sa ating paghahanda sa pagsamba. Ito ho ilang sandali ng matahimik na pananalangin at hingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon para sa atin at pagsiyasat niya sa atin para sa ating pagsamba sa Kanya. Let us pray.
Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos naming buhay, makapangyarihan, mapagmahal, mabuti, banal at matuwid. Ikaw na Diyos na hindi nalulugod sa anumang masama. Kundi Ikaw, Panginoon, na may kaluguran sa mga taong may takot sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin na tunay karapat-dapat lamang maitaas ang iyong pangalan. Walang ibang kagaya mo, O Diyos, sakdal sa kabanalan, makapangyarihan at may hawak ng lahat ng bagay. O Panginoon, salamat sapagkat kami na mga taong makasalanan ay kinahabagan mo. Hindi kami karapat-dapat, O Diyos, ngunit minahal mo kami at binigay mo ang iyong bugtong na anak upang mamatay sa krus upang bayaran ng aming mga kasalanan, upang kami ay magtamo ng kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Kaya tunay, Panginoon, karapat-dapat lamang naming ialay sa iyo ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod sa iyong harapan. Nawa, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami muli sama-sama, paalala mo sa amin na hindi ka malayo, kung hindi ikaw ay nasa amin. Ikaw ay nasa gitna namin, O Panginoon. Lord, paalala mo sa amin ang katotohanan na tanglaw mo at kita mo, O Diyos, ang aming kalagayan ngayon. Ultimo, ang aming mga puso. Nawa, huwag mo masumpungan, Panginoon, ang aming katawan ay naririto, ngunit ang aming puso't isipan ay nasa ibang mga bagay. Masumpungan mo nawa na tunay na sumasamba kami, nagpupuri kami sa iyo. O Panginoon, ang mga alalahanin, ang mga problema, ang mga pangangailangan, O Diyos, nawa ito'y maging instrumento mong patuloy upang kami lalong ilapit sa iyo, upang kami lalong hubugin sa wangis ni Kristo. At Lord, sa lahat ng aming gagawin, ikaw po nawa ang maluwalhati. At aming hinihiling ang iyong pagpapala, maging sa pangangaral ng iyong salita. Ang lalaking iyong gagamitin, O Diyos, ay biyayaan mo ng karunungan, ang kapangyarihan upang maihayag ang iyong katotohanan na patuloy na gagabay, huhulma sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. At tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Praise the Lord from Psalm 150. You made the starry host, you traced the mountain peaks, you paint the evening sky with wonders. The earth is a throne, from desert to the sea. All nature testifies your splendor. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you whites in all your depths, from Perdi's east to west. Let everything that has breath praise the Lord. You reach into the dust, in love your spirit breathe. You pour mercy in your very lives. To know your wondrous works, to tell your mighty deeds, to join the everlasting chorus. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you whites in all your depths, from Perdi's east to west. Let everything that has breath praise the Lord. Let symphonies resound, and drums and pipes ring out. All heaven hear the sound of worship.
eternal. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all you depths, from furthest east to west, you distant burning stars, all creatures near and far, from sky to sea to shore, sing out forevermore. Let everything that has breath praise the Lord. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Amen. Para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon, sa mga awit po, Kapitulo 70, talatang 1 hanggang 5. Sabay-sabay po natin itong basahin, mga kapatid. Handa, basa. Malugod ka, O Diyos, na iligtas ako. O Panginoon, magmadali kang ako'y tulungan mo. Mapahiya at malito nawa sila na tumutugis sa aking buhay. May taboy nawa sila at mawalan ng karangalan. Silang nananais na ako'y masaktan. Pangilabutan nawa sila dahil sa kanilang kahihiyan. Silang nagsasabi, aha, aha. Lahat nawang nagsisihanap sa iyo ay magalak at matuwa sa iyo. Iyaw nawang umiibig sa iyong pagliligtas ay patuloy na magsabi, hayaang dakilain ang Diyos. Ngunit ako'y dukha at nangangailangan. Magmadali ka sa akin, O Diyos. Ikaw ang aking saklolo at aking tagapagligtas. O Panginoon, huwag kang magtagal. Amen. Palayan po magbasa ng Panginoon. Maupo na po tayo. Tayo po ay muling mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Turn Your Eyes. O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's a light for a look at the Savior, and life more abundant than turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange in Him, in the light of His glory and grace. Through that into life everlasting, give us and we follow in there. Over us sin no more had dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange with Him, in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well.
to a world that is dying, His perfect salvation to turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange, lead Him in the light of His glory and grace. Tayo po'y magsitayong lahat para po sa ating pagkakaloob. Para po sa pagbasa ng para po sa pagbasa ng ating pagkakaloob. Basahin po natin ang Bible passage for giving sa 2 Corinthians chapter 9, 6, 7. Chapter 6, verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver, and God is able to make all things abound toward you, that he, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Sandali po tayong manalangin. Ang maraming makapangyarihan sa lahat, may iwanan lupa, langit at lupa. Salamat, Panginoon, sa oras to na tinipon mo ang iyong mga anak sa dakoy sa Panginoon. Salamat po sa aming buhay, lakas. Alam po namin, Panginoon, sa aming sarili, hindi po namin kaya. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, sa iyong habag, sa iyong walang hanggang awa, walang hanggang pasiya. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng tinatangkilik namin na galing sa iyo. Lord, sa ganang amin po, Panginoon, hindi po namin ito kaya. Sa iyo lang po namin lahat inaasa ang lahat. Salamat po sa oras na ito na kung saan nandun po ang aming pagnanasa na aralin ang iyong mga salita. Mga Panginoon, maging kaluwalhatian na sa iyo ang aming gagawin. Salamat, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, nadadako po kami sa aming pagkakaloob na galing din po sa inyo. Na, Panginoon, bigyan niyo kami ng puso na nagagalak. Sapagkat sabi mo sa salita, ikaw'y nagagalak sa nabibigay na may kagalakan. Panginoon, tulungan mo po kami. Alisin niyo po ang lahat ng naisip namin na sa mga bagay dito sa lupa. At lagi kami tumingin sa langit. Diyan sa iyo, sa itaas. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo na ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw, sa pag-iingat mo, lalo na po sa kaligtasan, Panginoon, na iyong ibinigay sa amin nang isugo mo ang iyong bugtong na anak upang siyang magbayad ng aming kasalanan na kailanman hindi po namin kayang gawin sa aming sarili. Salamat, Panginoon. Panginoon, ngayon po sa aming pagbigay ng aming kaloob ay bigyan niyo po kami ng puso na nagagalak. Create us, Lord, a clean heart and renew the new spirit within us, Lord. Salamat po, Panginoon. Lahat po ito ay dalangin namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen.
Tayo po yung muling magsitayo. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Loyalty to Christ. God will heal the pain. There comes the sickness rain. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Its music's rolls along. The hills take up the song of loyalty, loyalty, loyalty to Christ. On to victory, on to victory. Christ, our great commander, on. We'll move this command. We'll soon possess the land through loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. The sound that moves the earth around. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Our eyes that dare into, bring out the watchword crew of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory, on to victory. Christ, our great commander, on. Hail nobody's command, will soon possess the land through loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On our loyal throne, we're at the giant throne. This loyalty, loyalty, is loyalty to Christ. Crusade of Spanish blood will send the battle note of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory, on to victory. Christ, our great commander, on. With nobody's command, we'll soon possess the land through loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. Strengths of youth we lay at Jesus' feet today. This loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. This gospel well proclaimed throughout the world's domain of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory, on to victory. Christ, our great commander, on. With nobody's command, we'll soon possess the land through loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. Magsipo na pong lahat. At tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Maaaring hindi ito naging laman ng balita, which is mga headlines, pero ito ay bali-balita dito sa lugar ng Kaypumbo at sa mga karatig barangay. Sa isang kaligim-lagim na sinapit ng isang buong pamilya, ito mismo sa barangay Kaypumbo last week. At isang buong pamilya, nanay, tatay, 2 anak, ang nasawi dahil sa sunog. Maaaring iba sa inyo ay nabalitaan ho yun. Ang nasunog ay yung isang bahagi ng first floor ng kanilang bahay. At hindi sila namatay sa apoy, kundi namatay sila sa usok. At madalas sa sunog, ang kinamamatay ay suffocation. At isa sa mga sinasabi at pumunta doon yung bayaw ko, at upang mag-usisa, tignan lang kung ano nangyari, at siya nagtataka, bakit hindi na ilabas? Bakit hindi na ilabas? At maaaring talagang sa panahon ng merong sunog, nandun yung panic at hindi talaga napagplanuhan at walang nag-lead kung anong dapat gawin at naging sanhi ng kamatayan ng isang buong pamilya. At pag pumunta kayo ngayon doon sa Bright Homes, doon mismo sa gate, ang luksa doon, isang luksa pero isang family picture ang nakalagay. Siyempre, kami bilang mag-asawa at merong 2 anak ay may kakaibang dating ang ganong balita, merong lungkot, merong kurot sa puso. At sabi nga nung bayaw ko sabi nga nung misis ko, na kwento nung bayaw ko, na yung pagkainis, bakit hindi sila nailigtas? Pwede sana, akitin sa bubong and so on.
At isa sa mga sinisising sinuturong dahilan ay ang mabagal na pagresponde ng rescue. Hindi malayo ang barangay, merong truck ng bumbero ang barangay, pero hindi daw nakarating agad. Maybe you could just imagine yourself sa ganung tagpo, kayo yung tumawag, nakikita niyong lumalaki ang apoy, at kayo yung tumawag doon sa bumbero at maaaring sa isip niyo, bilisan niyo, bilisan niyo, bilisan niyo. At nakakatindig balahibo yung kwento na narinig pa ang sigaw ng tatay na humihingi ng kahit hosman lang para masubukan gumawa ng daan para makababa yung kanyang mga anak. Pero nahandoon ang kaisipan na bilisan, bilisan, bilisan. Emergency. Well, maaaring ang bawat isa sa atin ay meron ng naranasan na ganito o maaaring hindi ganun katindi ang level ng emergency na nangangailangan ng dagliang pagtugon. Maaaring nakasakay ka sa jeep, pero yung jeep nangungulekta ng pasahero, pero malilate ka na. Nasubukan nyo na yun? Malilate ka na, tapos yung jeep nangungulekta ng pasahero, usad pagong. At sa isip mo, hindi mo isinisigaw doon sa driver, pero sa bilisan mo, bilis, 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 bilis. Gusto mong magmadali. Pero iba na ang usapan kapag ito ay emergency na. Kapag ito ay life and death situation. Well, kaya ako sinabi huyaan sapagkat sa awit na ating pag-aaralan ngayong hapong ito, it is an emergency, life and death situation para kay Haring David. Na kung saan makikita natin mangilang ulit ang pakikiusap ni David sa Panginoon, Lord, bilisan mo. Lord, huwag kang magtatagal. Lord, please, bilisan mo. Kailangan ko ngayon na. Dahil mayroong mga pagkakataon na malalagay tayo sa sitwasyon na Lord, kailangan ko ngayon na. At napakaganda na isipin na tayo bilang mga mananampalataya at meron tayong halimbawa sa Biblia ng panalangin sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng halimbawa. At tila baga sinasabi sa atin ng Diyos, anak, pwede kang tumawag sa akin ng ganito. Tayo ho muna ay manalangin. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, Lord, salamat sapagkat alam namin na hawak mo ang lahat ng bagay. Ngunit tunay may mga pagkakataon na sa iyong probidensya ay maaaring nalagay na kami o malalagay kami sa mga sitwasyon na daglian naming kailangan ang iyong tulong. At salamat, O Diyos, sa awit na ito na aming pag-aaralan ngayon, na magsilbing halimbawa namin, na magsilbing tungtungan namin, sa Panginoon, sa mga pagkakataon na nandoon ang emergency, ay maaari kaming dagli ang tumawag sa iyo. At makakaasa kami sa iyong pagtugon sang-ayon sa iyong kalooban. Muli, luwalhatiin mong iyong pangalan, banalin mo ang iyong mga mananampalataya, mahabag ka sa amin, kailangan namin ng iyong biyaya. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Walang mensahe na nais kong ihatid sa atin ngayong hapong ito ay simple and straightforward. Believers in desperate situations can come and ask God for immediate help. Ang mga mananampalataya na nasa desperadong sitwasyon ay maaaring lumapit sa Diyos at humingi ng dagliang tulong. Ang awit ho na ito ay hahatiin natin sa dalawang punto. Una, the psalmist's problem or David's problem, because this psalm is attributed to King David. Then pangalawa, the psalmist's prayer, and under that prayer, we'll have 3 subpoints. So the problem and the prayer of David. Counting background lamang po, this psalm, as we have said, kung meron kayong mga English Bibles, meron hong superscription yan sa taas. Ang sabi, to the chief musician, a psalm of David to bring to remembrance. So ito ay inattribute kay Haring David
Pero merong kakaiba na sinabi dito, to bring to remembrance. And maybe we can look at it in two, or at least two views. One, to remember yung pinaka-context. Why? Sapagkat ang awit ho na ito ay hindi ngayon lamang mababasa. Actually, puntahan natin sandali sa Psalm 40. Psalm 40, kung babasahin natin ang Psalm 40, awit, ika-apat na pong awit, simulan natin sa verse number 13. Psalm 40 verse 13, and see if it is familiar. Be pleased, O Lord, to deliver me. O Lord, make haste to help me. Let them be ashamed and confounded together that seek after my soul to destroy it. Let them be driven backward and put to shame that wish me evil. Let them be desolate for a reward of their shame, that say unto me, Aha, aha. Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee. Let such as love thy salvation say continually, The Lord be magnified. But I am poor and needy, yet the Lord thinketh upon me. Thou art my help, my deliverer. Make no tarrying, O my God. So it is almost word for word na pag-uulit it is an excerpt from Psalm 40, and it may be, kaya sinabi dito, for remembering, ay yung aawit ng Psalm 70 ay sinusubukan, okay, alalahanin mo yung context nito, yung background nito doon sa Psalm 40. Or maaari din naman na ito ay a remembrance of the Lord, na kung saan doon ang binibigyang pansin ay yung pagbibigay tuon ng Panginoon sa kanyang mananampalataya na nasa grabe at mahirap na sitwasyon. So we're not really sure kung anong ibig sabihin, but I think it's good na isipin natin na pinapaalala nito ang konteksto nito sa atin. Now, merong ilang difference. Again, as I've said, almost word for word, pero merong ilang mga difference na nagbibigay sa atin ng paalaala. Ano ba ang konteksto nitong Psalm 40? If we will look at Psalm 40 verse 2, ang sabi ni Haring David, He brought me up out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. So again, if you will sing or read Psalm 70, remember yung context nito sa Psalm 40, ang dinescribe ni Haring David ay a horrible pit, a miry clay, karumal-dumal, napaka-grabing hukay, balon na kung saan siya ay nalubog, a miry clay. Nasubukan nyo bang maglakad sa putikan? Yung tipong naiiwan yung tsinelas mo, o minsan naiiwan yung sapatos mo, as in dikit, ang hirap umalis, ang hirap kumawala. And that's how David described yung kanyang kalagayan. And then kung tatalon tayo sa verse 12, bago yung excerpt sa verse 13 to 17, Psalm 40 verse 12, ang sabi, For innumerable evils have compassed me about. Napakadami, hindi mabilang yung kaaway na nakapalibot sa kanya. And later on, ang sabi niya, they are more than the hairs of my head. Now, sa ilang tao dito, konti lang ang kaaway. Pero sa iba, na marami ang buhok sa ulo, madami ang kaaway. Hindi niyo agad nuggets. More than the hairs of my head. Ang punto, napakaraming kaaway. Pero merong sinabi din si Haring David na magbibigay sa atin ng clue. That's why I think itong punto na ito ng Psalm 40 na siyang context ng Psalm 70 ay yung panahon na si Haring David ay hinahunting hindi ni Saul kung hindi ni Absalom. And again, this is just me. Bakit? Sapagkat ang sabi niya sa verse 12, basahin natin muli sa Psalm 40 verse 12, For innumerable evils have compassed me about, my iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up. They are more than the hairs of mine head, therefore my heart
faileth me. At kaya ko nasabi na ito higit sa malamang sa panahon nung kanyang anak mismo na si Absalom ang naghahunting sa kanya. If you remember, nagkudeta si Absalom, yung pinakapanganay ni anak ni Haring David, at siya mismo ang nagpupumilit agawin yung trono ng kanyang amang hari at gusto niyang patayin si Haring David. Pero meron sinabi dito si Haring David, ang sabi niya, my iniquities have taken hold upon me. Doon sa panahon na hinahunting ni Haring Saul si David, wala tayong masasabing partikular na kasalanan ni David. Pero dito, mula mismo sa bibig ni David, my iniquities have taken hold upon me. It might be kaya may reclaim, madikit, hindi maalis. Sapagkat alam natin na itong pag-aalsa o pagkukudeta ng kanyang panganay na anak na si Absalom ay bunga ng kanyang ginawang kasalanan kay Bathsheba nung siya'y nangalunya. At nung ito'y kasama sa parusa ng Diyos sa kanya at nahandoon, alam ni Haring David na kaya nangyayari ito ay dahil sa kanyang kasalanan. Now, dito sa Psalm 40, makikita natin na meron ng tono ng paghingi ng dagliang tulong. For example, sa verse number 13, be pleased, O Lord, to deliver me. O Lord, make haste to help me. So sa verse 13, make haste to help me. Lord, bilisan mo ang pagbibigay tulong sa akin. Sa verse 17 na ulit muli, but I am poor and needy, yet the Lord thinketh upon me, and thou art my help and my deliverer. Make no tarrying, O my God. Huwag kang magtagal. So sa verse, sa pinagkuhanan, sa Psalm 40, twice nahandoon yung pakikiusap, Lord, make haste. Lord, do not tarry. Bilisan mo, Panginoon. Huwag kang magtagal, Panginoon. Pero makikita natin yung development, makikita natin yung pag-increase, yung nitong sa Psalm 70. If we'll go to Psalm 70, verse 1, anong sabi? Make haste. O Lord, deliver me. Make haste. Help me. Pagdating sa verse 5, but I am poor and needy. Make haste unto me, O Lord. Thou art my help and my deliverer. O Lord, make no tarrying. So, linguistically, na doble yung paghingi, yung pagsasabi, Lord, bilisan mo, bilisan mo. And I could just only imagine, maaaring sa Psalm 40, nung unang sinabi ito ni Haring David, ay maaaring yung kalaban 10 kilometers away. Hindi pa tayo aabutan. Pero pagdating sa Psalm 70, maaaring yung kalaban, they're just a few yards away. Maaaring nagkakatanawan na sila. Hayan na, napapalibutan na tayo. Wala na akong pupuntahan. Halapit na sila, malapit na, malapit na. Lord, kung di mo ko tutulungan ng mabilis, yari, lagot, patay. So nahandoon ang paglala ng sitwasyon. And yes, maaaring sa bawat isa sa atin, meron tayong karanasan na merong problema, okay? May problema, pero hindi pa ganun kalara. Pero habang nagpo-progress ang panahon, we see the intensification ng problema at nariyan na at napakatindi na pala. We can come to God and not just ask for help, but ask for a quick help. Hindi lamang paghingi ng tulong, kundi paghingi ng mabilis na tulong. So una tingnan natin, the psalmist's problem. The psalmist's problem. Ang problema ng mga awit, ang problema ni David. Muli, this is attributed to King David. At David requests deliverance and help. Sabi niya sa verse 1, make haste, O God, to deliver me. Make haste to help me. At bakit humihingi ng deliverance at ng help si Haring David? Kung pupuntahan natin muli as we have looked at sa Psalm 40 verse 2, yung context, ang sabi niya, He brought me up also out of a horrible pit, out of the mighty clay. Again, horrible pit meaning a very deep pit. Hukay. Yung nahulog ka minsan sa hukay, sakit. Pero nahulog ka sa napakalalim na hukay, mahirap umalis doon. At hindi lang mahirap umalis, it's a mighty clay.
nakadikit, mahirap gumalaw, napakatindi ng sitwasyon. So it is a very deep and sticky situation, if you will. Babalik tayo sa Psalm 70, ang sabi ni Haring David, let them, marami ang kaaway. Let them be ashamed and confounded that seek after my soul. Let them be turned backward and put to confusion that desire my hurt. So there are plurality of enemies, maraming mga kaaway na nagde-desire na siya ay patayin, na nagde-desire na siya ay gawan ng masama. So ito ho ang kalagayan ni Haring David ay hindi impersonal situation. Hindi ito isang natural disaster na biglang nangyari at wala siya masisi. Kundi merong mga personal na kaaway na nagbabanta sa kanyang kalagayan. It's a deep and sticky trouble. It's brought about by certain people. If we will go back again sa verse 12 ng Psalm 40, nakita natin kanina, for innumerable evils have compassed me about. They are more than the hairs of mine head. Marami, napakaraming mga kaaway. Maaring di-describe ni Haring David yung nakikita niyang mga sundalong dinala ng kanyang anak ni si Absalom upang siya ay hulihin, upang siya ay hantingin at patayin. Maaaring binabanggit dito ni Haring David ay yung napakaraming mga tao na nagnanais na siya ay mapabagsak. So ito yung mga personal na kaaway, ito yung maraming mga kaaway, ito yung malalim na sitwasyon. At ang sabi niya, kung babalikan natin sa Psalm 70, they seek after my soul. Psalm 70 verse 2, let them be ashamed and confounded that seek after my soul. Ang soul diyan ay pumapatungkol sa buhay. Simply put, they want King David dead. Yun ang sitwasyon. Gusto nilang patayin si Haring David. They desire my hurt. Sa verse 2 again, put to confusion that desire my hurt. Gusto nilang may mangyaring masama kay Haring David. Gusto nilang may dumating na kalamidad kay Haring David. Gusto nila na mabagabag at malagyan at mabigyan ng napakatinding kabagabagan si Haring David. In short, they want nothing good. So narito ang napakaraming mga tao. Nagkakaisa sila sa layunin na gawan ng masama at patayin si Haring David. Now, sa verse 3, hindi lamang yun. Sa verse 3, anong sabi ng Psalm 70 verse 3? Let them, muli, multitudes of enemies, be turned back for a reward of their shame that what? Say, aha, aha. Now, hindi yan yung aha-aha na nakita mo yung kapatid mo kumakain ng Jollibee na hindi ka bili, aha! Hindi yun. Okay? Yung aha-aha ho dyan, it's a note of supreme contempt. Ibig sabihin, there's hatred and disrespect. Listen, again, David was king. Hari si Haring David. At siya ay nagkudita ang kanyang anak at narito ang mga tao, itong salitang aha na ito ay nandun yung pagpapakita ng they are rejoicing at his calamity and distress. Kaya buti nga, nasa kalagayan ka na yan, dapat namatay ka na. Alang iniwan to doon sa mga napapanood natin na kontrabida sa mga palabas. Mabuti nga sa'yo. Yun exactly ang kanilang ginagawa. Sila ay natutuwa sa kanyang kabagabagan, sila ay nagiging excited na malapit na siyang mamatay. They are having fun. They're having fun. Para sa kanila, katuwaan ito. Wow! Pambihira, nagkasakit siya. Appear! Good celebration! Ganun ang mga taong ito.
Now, gusto ko lang ipaalala sa atin sa Proverbs 24 verse 17. Sa Proverbs 24 verse 17, may paalala sa atin ang salita ng Panginoon. Sa Proverbs 24:17, rejoice not when thine enemy falleth. This is very contrary. Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth. Nakita mo yung kaaway mo, nadapa. Putik. No! Ang sabi ng Diyos, huwag. At narito, ang napakadaming kaaway, yun mismo ang kanilang ginagawa kay Hari. Buti nga! They're doing something that is totally contrary to God. Ang sabi sa verse 18 ng Proverbs 24, bakit daw huwag? Huwag ka daw matuwa kapag yung kaaway mo ay bumagsak. Ang sabi niya sa verse 18, lest the Lord see it, and it displease him, and he turn away his wrath from him. Alam natin na ang Diyos ang gaganti. Pero pag dumating ang ganti ng Diyos sa mga gumagawa ng masama sa kanyang mga anak, ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat, no. Dahil ang katotohanan, hindi ka mas malinis kaysa sa Kanya. So narito, ang punto ko lang kaya titignan natin dito, masama yung kanilang ginagawa. Taliwas sa kalooban ng Diyos. So narito ang punto, the ruthless, ungodly, ang kaaway ni David, marahas sila, hindi sila makadiyos. Sila ay mga kaaway at napakahirap umalis sa sitwasyon na kinalalagyan ni Haring David at ang nasa ng mga ito ay dumating sa pagkawasak, ultimately dumating sa kamatayan ang hari. At dagdag pa rito, ang oras. They are close and getting closer. Sila ay madami at dumadami. Ito ay masakit at lalong tumitindi ang sakit. Walang iniwan yan. Could you imagine yourself na sinasakal ka at unti-unti nawawala na ang iyong ulirat dahil wala nang hangin? Could you imagine that situation? At alam mo, kung hindi mawawala yung sakal na yun, ilang segundo na lang, titigil ang puso mo. Lord, bilis. Lord, bilis. Huwag kang magtatagal. So makita ho natin kung gaano kahirap at gaano katindi ang kalagayan nitong si Haring David. Kaya nga, ang sabi niya, make haste, O Lord, deliver me. Make haste to help me. O Lord, make no tarrying. Sabagat napakahirap ng kanyang sitwasyon. Number 2, tignan natin the psalmist's prayer or David's prayer. Anong panalangin ni Haring David? At dito makikita ho natin ang tatlong panalangin ni Haring David. Una, meron siyang panalangin para sa kanyang sarili. Pangalawa, meron siyang panalangin para sa kanyang mga kaaway. At isa sa kamangha-mangha, listen, pininta ko kanina yung sitwasyon na para kang sinasakal na at malapit ka ng, tapos na. Pero meron siyang panalangin para sa iba. Meron pa rin siyang panalangin para sa iba. So tingnan natin, una, he prayed for himself. Verse number 1, balikan natin. Make haste, O God, deliver me. Make haste to help me, O Lord. David requests God for deliverance. That word deliver means to rescue, to recover, to take, or to snatch away. Walang iniwan yan sa isang tao na nalulunod at malapit ng lumubog and you stretch out your hand at inangat mo siya. To snatch away, to deliver. Could you imagine, ang larawan nito ay si Pedro
Nung siya'y lumalakad sa tubig at tumingin siya doon sa malakas na hangin at malakas na alon at unti-unti siyang lumubog at sumigaw siya sa ating Panginoong Yesus, Lord, help. Then Christ pulled him up. Lord, O God, deliver me. Lord, alisin mo ko. Iligtas mo ko. I-rescue mo ko mula sa sitwasyon na ito. No, David, paalala ko lang ho, hindi nag-iisa si Haring David. Nung siya ay tumakas, kung naalala niyo, medyo nabasa natin noon, we are studying of Psalm, at nabasa natin noon, nung siya ay tumakas, meron siyang kasama. Daang-daang tao din yung kanyang kasama. Ay, ganoon naman pala, Brother Paul. Daang-daang tao yung kasama niya. Kung libo-libo naman yung humahabol sa kanya. So he has his mighty men of valor. Meron siya mga dakilang mga sundalo na talagang kung lumaban ay napakatindi. Meron siyang mga sundalong kasama. Meron siyang mga alipin na kasama. Pero sa madaling salita, si David ay hindi nakatingin sa kanyang mga kasama, kundi siya ay nakatingin sa Panginoon para sa tulong. Alam niya na ang mga mga sundalong ito ay hindi ang magliligtas sa kanya kung hindi ang Panginoon. Proverbs 21 verse 31 ang sabi, the horse is prepared against the day of battle. Alala niyo ho, noong unang panahon ng usapan, sino maraming kabayo? Noong World War I hanggang World War II, World War I ang usapan, sino maraming tangke? World War II ang usapan, sino maraming eroplano? Ngayon ang usapan, sino maraming drones? Pero ang sabi ng salita ng Diyos, the horse is prepared in the day of battle. Handa ang kabayo. Okay? But safety is of the Lord. Ang kaligtasan ay nasa Diyos. Ang tulong ay mula sa Diyos. Hindi sa dami ng pera, hindi sa lakas ng backer, hindi sa kaparaanan na meron tayo. Hindi sa doktor na kakilala natin, hindi sa espesyalista na tumitingin sa atin. Yes, those are things na maaaring gamitin ng Panginoon, but still let it be reminded sa atin, safety is of the Lord. Our Savior is God. So sa kabila ng lahat ng ito, si Haring David, hindi siya nagugulumihanan. Ang tulong ay manggagaling sa Diyos. And hindi niya tinignan yung kanyang mga mighty men of valor. Oh, mighty men of valor, deliver me. No, God, deliver me. At sa mga pagkakataon, mga kapatid, dumaring tayo sa iba't ibang mga problema, meron tayong tendency na tumingin tayo sa mga kaparaanan na kaya nating gawin. Hindi lang basta tumingin. I'm not saying na hindi natin kailangan gawin yung mga kaparaanan. Pero kailangan nating bantayan yung ating mga puso na baka mamaya ang tiwala natin ay nahandun sa mga, okay lang kami, may 1 milyon kami sa bangko. Okay lang kami, nasa ibang bansa si ate. Okay lang kami, malapit, ayan ang ospital. Literally, ang lapit, lakad lang. Tertiary hospital. No. Oh, God, deliver me. Nakatuon at alam ni David kung saan manggagaling ang kanyang kaligtasan. Walang iba kung hindi sa Panginoon. Muli, hindi natin sinasabi na walang gamit yung mga bagay-bagay. Hindi natin tinuturo na may sakit ka, huwag kang uminom ng gamot. Hindi. Gagamitin ng Diyos yung mga gamot. Gagamitin ng Diyos yung mga bagay-bagay, pero hindi yung mga bagay-bagay na yon ang magliligtas at ultimately magdudulot sa atin ng kinakailangan nating tulong. Not just deliverance, ang sabi ni David, help me, support me, assist me, provide relief. O Panginoon, tulungan mo po ako, magbigay ka ng ginhawa. Hindi sinasabi rito na si Haring David ay idol at wala siyang ginagawa. Pero kung nakikita niya kung gaano kaiksi ang kanyang kamay, gaano kahina ang kanyang mga ang kanyang mga balikat, gaano kulang ang kanyang mga efforts at kailangan niya ang tulong ng Diyos. At may mga pagkakataon
na ilalagay tayo ng Diyos sa kanyang providensya, ilalagay tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon upang mapulbos ang ating mga kayabangan at makita natin kung gaano talaga tayo kahina. Nasubukan na ba natin yun? Problema na hindi kayang solusyonan ng pera? Problema na hindi kayang solusyonan kahit backer mo ang presidente? Problema na hindi kayang solusyonan kahit i-enroll mo sa pinaka-prestihiyosong eskwelahan? May mga ganon. At ang mga apostol mismo si Apostol Pablo, and we have often looked at this case or illustration ng mga apostol sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8. Anong sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8? For we will not, brethren, ayaw namin mga kapatid na maging ignorante kayo, that have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, in so much that we despair even of life. Muli, ang mga prosperity gospel preachers ay may malaking problema sa verse na ito. Sabi nila, basta faithful ka lang kay Lord, okay ang lahat. Narito ang faithful kay Lord, pressed out of measure. Verse 9, but we had the sentence of death in ourselves. Why? That we should not trust in ourselves, but in God, which raiseth the dead. Maging ang mga apostol ay kinakailangan nila ang sitwasyon na yun. Dahil sila mismo ay kailangan pa rin. Mga kapatid, huwag niyo sana tignan ng mga apostol na parang mga superhero, hindi tinatablan. Kailangan din nilang dumaan sa sanctification. Kagaya natin. At narito ang kamay ng Diyos. Nilagay sila sa sitwasyon na yon upang matutunan nilang magtiwala sa Panginoon. At narito si Haring David. Hindi sapat yung kanyang army, hindi sapat yung kanyang mighty men, hindi sapat yung kanyang kayamanan, hindi sapat yung kanyang titulo. Kailangan niya ang tulong ng Panginoon. Balik tayo sa Psalm 70 verse 5. Ang sabi ni Haring David, again, this is his prayer for himself, but I am poor and needy. Wow. Could you imagine isang hari, di-describe ang kanyang sarili, I am poor and needy. Mahirap ako at ako ay nangangailangan. Walang iniwan na di-describe ni Hari David ang kanyang sarili, almost close to being a beggar. He has nothing to offer, wala siyang magagawa. Again, yung mga lehitimong mahirap, sana makuha niyo ibig sabihin, hindi to panglalait sa mahirap. Yung mga lehitimong namamalimos, alam niyo ibig sabihin lehitimo? Yung iba professional na namamalimos. Okay? Yung iba pro. At isang inspirasyon ko si Brother Dave, nung minsan may nangangalabit sa akin sa palengke, sabi ko, Kuya, meron kaming member sa church, mas may kapansanan pa sa'yo. Hindi niya ginagawa yan. Pwede ka mag-apply dyan sa palengke, may walis, magwalis ka. Ba't nangangalabit ka lang? Now, pero meron mga lehitimo talagang nangangailangan. At lalo na pag wala talaga mapagkukunan, yung pulubi ay nakaasa lamang dun sa magbibigay sa kanya. Hindi siya nakaasa, napakaganda ng anggulo. Tamang-tama yung bukha ng ano kayan. Yan, hindi sila makaka-refuse. Galing ko talaga. Hindi siya nakatingin sa kanyang sarili, nakatingin siya doon sa magbibigay sa kanya. At ang sabi ni Haring David, I am poor and needy. Ano sabi niya, make haste unto me, O God. Dalian mo ang pagpunta sa akin, O Panginoon. Ikaw ang tutulong sa akin. Ikaw ang magliligtas sa akin. O Lord, make no tarrying. Lord, walang iba
Hindi technology, hindi medisina, hindi pera, hindi yung mga backer o kilala o koneksyon, hindi yung aking lakas. It's you. It's you alone. Again, mga kapatid, sana maging maliwanag sa akin. I'm not saying na hindi natin gagamitin yung mga kaparaanan na available sa atin. But what I'm saying is, hindi tayo doon aasa. Gagamitin natin ang mga ito habang nakaasa tayo sa Panginoon. Number 2, David prayed for his enemies. David prayed for his enemies. Verse number 2, Psalm 70, verse 2. Let them, again, this is David talking to God, let them, and yung them doon ay yung mga kaaway, let them be ashamed and confounded. That word ashamed and confounded, it means to be disappointed and confused. Akala nila, mapapatay na nila ako, let them be disappointed. Lord, akala nila, mailulugmok nila ako, Lord, let them be disappointed. Ang dami nilang pinaplanong masama sa akin, Lord, let them be disappointed and confused. Magkabot sila ng ulo, paano nangyari yun? Paano pa nakatakas? Let them be disappointed and confused that seek after my soul. Pinagbabantaan nila ang aking buhay, sinusubukan na akong palibutan para ako ay patayin. Let them be disappointed and confused, ashamed and confounded that seek after my soul. Let them be turned backward. Turn away. Walang iniwan yan sa mga sundalo, pumalya sila sa mission nila, uwian na. Mission failed. Let them turn backward for a reward to their shame. Sila ay turn away in disgrace. Ika nga, hindi lang basta tumalikod at umuwi na nakabahagang kanilang buntot. Lord, gawin mo to sa kanila. Let them be disappointed, let them be confused, let them be turned away in disgrace. Sa verse 3, pag tinasa natin, let them be turned back for a reward of their shame. That they say, aha, aha. Pinagtatawanan nila ako dahil ako sa tingin nila ay nasa kahiyahiyang sitwasyon. Sila ang mapapahiya. Lord, hayaan mong sila ang mapahiya. Now, alam ko ho, na sa ating mga tinga bilang mga mano ng prayer, parang, okay ba na panalangin to? Okay ba ipag-pray to para sa mga kaaway ko? Well, ito'y hindi ganun kakomportable sa atin sapagkat ito'y may tono ng tinatawag nating imprecatory prayers. At ang mga theologians ay magkakaiba ng judgment kung ito ba ay applicable sa atin o hindi. At hindi komportable sa atin ito sapagkat mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi sa Matthew 5 verse 43, Ye have heard that have been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Pero ang sabi ni Jesus ay ito, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you, that ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and the unjust. Now, paano natin titingnan ito? Tingin ko makakatulong sa atin para tignan natin, napansinin, hindi sinabi ni David, Lord, I will disappoint them and confuse them. Lord, I will turn them away in disgrace. I will embarrass them. No. Ang sinasabi ni Haring David, Lord, ikaw, iligtas mo ako, tulungan mo ako, at ikaw ang gagawa sa kanila nito. Hindi si David ang gaganti. Ang Diyos ang gaganti. So in fact, David is praying for what God had said sa Romans chapter 12. Sa Romans chapter 12 verse 17, ang sabi, recompense to no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men. Huwag ka daw gaganti ng masama sa masama. Gawin mo daw yung tama, gawin mo yung totoo. Verse 8, if it be possible, as much as lie in you, live peaceably with all men. Ang effort natin ay hindi gumawa ng gulo, ang effort ng Kristiyano ay mag-maintain at mag-promote ng peace. Hindi ho madali.
Brother Paul, paano yung gumagawa sa akin ng masama? Teka lang. Isumbong mo siya sa tatay mo. Isumbong mo siya sa ama mo sa langit. Dahil ang sabi niya sa verse 19, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. Tingin mo, ikaw na Kristiyano, na ginagawan ng masama, sinagsasalitaan ng masama, pinagpaplanuhan ng masama, tingin mo na ikaw na Kristiyano, baliwala ito sa ama mo sa langit. Ang sabi ng salita ng Panginoon, rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Ang gumagawa ng masama sa mga anak ng Diyos, hindi yun baliwala sa ating Ama sa langit. O mga kapatid, subukan yung gawa ng masama yung dalawang anak ko. Hindi yun baliwala sa akin. Makasalanan ako. Hindi ako perpektong tatay. Tingnan nyo yung mga gumagawa ng mga kanina na pag-aralan natin, yung mga persecutions na tinadanas sa mga mananampalataya at hanggang ngayon sa ibang mga lugar ng mundo, may mga mananampalataya pa rin inuusig. Tingin natin, baliwala yun sa ating Panginoon. Ang sabi ng ating Ama, ako ang gaganti, anak. Ang trabaho mo, anak, ay gumawa ka ng mabuti. At dito ang hinihingi ni Haring David, Lord, ikaw. Our duty is to do good. Sa verse 20 ng Romans chapter 12, therefore, anong gagawin natin? If thine enemy hunger, feed him. Huwag mo lalagyan ng racumin. If thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire in his head. Verse 21, ito ang duty natin, be not overcome of evil, but overcome evil with good. At hindi sinabi ni Hari David, Lord, ako bahala, akong gaganti. Igaganti ko yung sarili ko. Ang panalangin ni Hari David, Lord, kita mo, Lord, ikaw bahala. Tulungan mo ko, iligtas mo ko, Lord, ikaw ang gumawa. At siguro, ang pinakamalapit na example na meron tayo nito sa Bagong Tipan na yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4, verse 14. 2 Timothy chapter 4, verse 14. Ang maiksi lang ang sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. Maraming ginawang masama sa akin itong taong nagngangalang si Alexander na ang trabaho niya ay coppersmith. At higit sa malamang, itong coppersmith na ito, siya ay manggagawa ng mga Diyos-Diyosan. Alala niyo ho, nagkaroon ng malaking gulo sa Ephesus sapagkat, siyempre, nangangaral ang mga apostol. At ang sinasabi ng mga apostol, tigilan niyo nang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na yan, sumamba kayo sa tunay na Diyos. Tingnan niyo, ano nangyari sa sales ng mga Diyos-Diyosan? Nag-plunge ang marketplace. Bumagsak ang stocks ng images. At kung ikaw yung negosyante, magagalit ka, pampira itong mga to. Hindi natin alam, hindi binigyan detalye ni Apostol Pablo kung anong ginawa nitong si Alexander the coppersmith. Pero ang sabi niya, the Lord reward him according to his works. Pero noong gagawin ng Kristiyano, be not overcome with evil, but overcome evil with good. Muli mga kapatid, hindi madali. Pero itong utos sa atin ng Panginoon. Pagdating sa pangatlo, dito tayo matatapos. David prayed for himself, David prayed for his enemies, David prayed for others. Sa verse 4, ang sabi, let all those that seek thee, not just me, Lord, but let all those, lahat, hindi lang ako, kundi maging yung iba, that seek thee. Yung iba na humahanap sa iyo, rejoice and be glad in thee. Lord, sila na humahanap sa iyo, hindi lang ako, ay makasumpong ng kagalakan, makasumpong ng tuwa sa iyo.
And let such as love thy salvation say continually, let God be magnified. Short, very fast lang. Two very amazing, important things here. One, sa harapan ng malaki, dakila, at napakalapit na panganib na kinalalagyan ni Haring David, nagawa niyang mag-pray para sa kagalakan at katuwaan ng iba. Sa harapan ng napakatinding banta at napakalapit na banta na problema kay Haring David, nagawa niyang mag-pray para sa kagalakan at katuwaan ng iba. Mga kapatid, muli, hindi yun madali. At madalas tuwing tayo ay nasa iloob ng isang problema o sitwasyon na hindi maganda, ang ating panalangin ay laging nakasentro sa ating sarili. Again, hindi para itaas ang ating kapatid na si Brother Dave. Many of you are witness. Madalas tuwing prayer meeting, siya mismo ay may karamdaman. Pero pagkatapos ng lahat, sasabihin niya, pag-pray din po natin yung ibang mga XDP. Sila'y makakilala sa Panginoon. Sa kalagayan ng isang karamdaman. At nawa, tulungan tayo ng Diyos sa pagtayo na sa ganung mga kalagayan, ay magawa pa rin nating manalangin para sa iba. Now, pangalawa, sabi ko dalawa. Una, sa harapan ng malaking problema, nagawa pa rin niya ang panalangin ng iba. Pangalawa, David never lost sight of the primary goal. Ang primary goal ay hindi yung kanyang safety. Ang primary goal, ang sabi niya sa verse 4, let God be magnified. That is the primary goal. Ang pangunahing punteriya ay maluwalhati ang Diyos. Hindi malipol yung kalaban, hindi maalis ako sa problema. Ang pangunahing punteriya ay maluwalhati ang Panginoon. And let me close with the text in the New Testament. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1. Sa Philippians chapter 1, si Apostol Pablo ay nasa kulungan. At ang sabi ni Apostol Pablo ito, Philippians 1 verse 20. Philippians chapter 1 verse 20. According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Ang puntirya ko, hindi yung mabuhay. Hindi rin yung mamatay. Ang puntirya ko ay maluwalhati ang Diyos. Nawa, masupungan tayo ng Panginoon na merong ganun na pagnanasa. Lord, ito yung sitwasyon ko. Ito yung sitwasyon ko. Pero nawa, mangyari yung maluluwalhati ang pangalan mo. Ano man ang sitwasyon natin, lalo na sa mga panahon na napakatindi ng problema at kailangan natin ng dagli ang tulong. Let us be reminded of this psalm na pwede tayong lumapit sa Panginoon at humingi ng mabilisang tulong at pagliligtas mula sa Panginoon. Let's pray. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na Ikaw ay Diyos. Nakakakita, nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang bawat sitwasyon namin, Panginoon, ay hindi lingid sa iyong kaalaman. Ang bawat detalye, Panginoon, ay hayag sa iyong harapan. Ang aming pangangailangan, Panginoon, sigurado namin iyong nalalaman. At Lord, salamat sapagkat kailanman hindi ka nahuhuli o hindi ka nauuna. At salamat, O Diyos, sapagkat maaari kaming humingi sa iyo ng dagliang tulong sa gitna ng mga problema. Panginoon, tulungan mo kami na kagaya ni Haring David, na huwag mawala, Panginoon, ang aming focus sa iyo. Na aming ituon sa iyo ang aming pag-asa at hindi sa mga bagay na meron kami.
Natuon namin sa iyo, Panginoon, ang aming kagalakan at huwag dawang mawala sa aming paningin ng pangunahin na punteriya namin ay hindi ang aming pakinabang, kundi ang iyong kaluwalhatian. Salamat po sa iyong salita. Nawa ito'y patuloy mong gamitin sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit ng ating pangwakas na awit. Tayo pa'y mawit sa Panginoon. Nawitin po natin, Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and the peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama online. Again, I would like to encourage each and every one throughout the week. Let us be reminded sa mga katotohanan ng Diyos na ating napag-aralan. And we are commanded not just to be hearers of the word, but doers. Ingatan, tulungan, at patuloy tayong gamitin ng Panginoon. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan at presensya ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maging mga palamuti ng mga katotohanan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. God bless po, ingat po, magandang hapon. We are now dismissed. Muli ho, please, yung mga sasama sa basketball, please